Nagsimula ang series sa isang bahagi ng Tokyo kung saan inaasahan ng mga residente ang isang normal at mapayapang umaga, ngunit biglang nabalot ng takot ang paligid ng isang misteryosong pagliyab ang sumunog sa kaluluwa ng isang mamamayan. Makikita ang bida nating si Shinra na handa ng kalabanin ng isang infernal, subalit dumating na ang Special Fire Force at inutusang tumabi ang lahat ng sibilyan kabilang siya. Nagsimula si Sister Iris ng panalangin para sa biktimang kaluluwa, at gamit ang fire extinguisher ay naaga nila ang atensyon ng infernal. Sa pag-atake nito ay nagawang maapula ng isang kasamahan nila ang paparating na apoy, at ang kapitan naman nila ang tumapos sa halimaw. Ngunit napansin ni Shinra ang pabagsak na speaker. Bago pa ito bumagsak ay ginamit ni Shinra ang mga apoy sa kanyang mga paa upang mabilis na maligtas si Sister Iris. Dahil dito nagpakilala si Shinra bilang pinakabagong miyembro ng Special Fire Force Company 8, kaya naman inimbitahan siya ng kapitan na magtungo sa istasyon, at nagulat si Shinra na sa isang lumang simbahan ang kanilang opisina. Nang si Shinra ay pinatuloy, binigyan agad siya ng uniforme at doon niya nakilala si Captain Obi at si Lieutenant Hinawa, subalit napukaw ang atensyon ni Obi dahil sa malangiting aso ni Shinra sa kanyang profile resume. Ipinaliwanag ni Shinra na may ugali siyang ngumiti kapag siya ay nakakaramdam ng nerbiyos, kaya naman upang malaman ito kung totoo, tinignan ni Obi ito ng malapitan at nagtagumpay siyang pangitiin si Shinra. Gayunpaman sinabi ni Shinra na sumali siya sa Fire Force dahil nais niyang maging bayani, ngunit ayon sa nakasaad sa resume sinabi ni Hinawa na kilala si Shinra bilang isang demonyo noong siya ay bata pa lamang. Maya-maya ay dumating na din sila Sister Iris at nagpasalamat ito kay Shinra sa pagliligtas sa kanya, at humanga naman si Maki nang malaman na si Shinra ay may hangaring maging bayani. Gayunpaman nagbigay ng paliwanag si Captain Obi tungkol sa misteryosong pagliyab ng mga tao. Tinatawag ang kasong ito na human combustion. Ang ganitong kaso ay lubhang nakababahala dahil kahit na sino ay maaaring tamaan nito. Layunin ng kanilang ahensya na iligtas ang mga tao sa kapahamakan ng mga nilalang na ito, at bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng mga biktima, at alamin ang pinagmulan ng misteryosong pangyayaring ito. Kinagabihan naalala ni Shinra ang pangako niya sa kanyang ina na balang araw na siya ay magiging isang bayani, ngunit isang insidente ang naghiwalay kay Shinra at sa kanyang pamilya, at ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha ang nagdulot sa kanya upang bansagan siyang isang demonyo. Biglang tumunog ang alarma at lahat ng squad ay naghanda para magresponde. Ayon sa ulat, isang pabrika ang nilamon ng apoy dahil sa isang infernal na sumanib sa asawa ng tagapamahala. Nang makarating sila sa pabrika, agad na nakipag-ugnayan sa kanila ang Fire Defense Agency para magsagawa ng plano, habang ang asawa naman ng biktima ay nakiusap na payapain ang kaluluwa ng kanyang minamahal. Ang pagkakataong ito ay isang malaking hamon kay Shinra upang patunayan ang matagal na niyang pangarap sa kanyang ina, ngunit dahil sa apoy na sumalubong sa kanila ay naalala niya ang trahedyang sinapit ng kanyang pamilya. Agad siyang pinakalma ni Maki, at ipinaalala naman ni Captain Obi ang inspirasyon ni Shinra kung bakit ito sumali sa Fire Force. Pinayuhan siya ni Obi na manatiling nakatuon bilang isang koponan, sapagkat maaaring magdulot ng malaking pinsala ang anumang pag-aatubili. Gayunpaman gumawa si Maki ng puwang sa apoy upang maging daanan, ngunit biglang sinalakay si Shinra ng infernal dahilan para siya ay tumilapon at mawalan ng malay. Muli niyang naalala ang insidenteng pumatay sa kanyang ina at kapatid, at dahil siya lamang ang nakaligtas ng buhay ay siya din ang sinisisi rito, kaya naman simula noon ay nakalimutan na ni Shinra ngumiti ng totoo. Gayunpaman ay tinulungan siya ng kanyang mga kasamahan na magkamalay. Muling inihanda ni Captain Obi ang squad para sa laban, at sabay-sabay silang sumugod para harapin ang infernal. Sinubukan ng infernal na sunugin si Obi, pero agad din naman itong napigilan sa tulong ni Maki at nagawa nilang patalsikin ang infernal. Sa kabilang banda ay makikita si Shinra na nagsisimula ng mag-apoy. Sa mga sandaling ito ay nangako siyang tutupadin na ang pangako niya sa kanyang pamilya na maging bayani, kaya naman ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sa pagbulusok ni Shinra ay nagawa niyang maiwasan ang nagmumulang atake sa kalaban, at sa pamamagitan ng apoy sa kanyang mga paa, nagawa niyang basagin ang core ng infernals at tuluyan na itong namatay. Matapos ang insidente nagpasalamat ang asawa ng biktima kay Shinra, at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng ating bida ang pasasalamat ng mga tao, at sa wakas ito na ang isang hakbang upang patunayan na siya ay isang bayani at hindi isang demonyo. Kinabukasan sinabi ni Captain Obi kay Shinra na mayroon silang bagong recruit na darating, at siya at ang bagong recruit na ito ang kakatawan sa Company 8 sa darating na Rookie Fire Games competition ngayong taon.
Habang si Shinra ay naglalakad sa pasilyo, wala siyang ideya kung sino ba ang bagong salta na ito, subalit bigla niya itong nakasalubong at ito pala ang kanyang dating karibal na si Arthur. Kasalukuyang nagpapahinga ngayon sina Maki at Sister Iris sa rooftop, subalit bigla silang nabulabog nang dumating ang dalawa at nais ng mga ito magsaganap ng duelo sa isa't isa. Gayunpaman ay nagpakilala si Arthur kila Maki at Sister Iris bilang bagong recruit nila. Sinabi ni Shinra na sila ay magkasama sa academy, madalas daw itong pasikat pero madalas din daw itong sablay dahil wala sa hulog. Sa kabila ng asaran ng dalawa ay dumating na si Lieutenant Hinawa, imbis na pigilan ng dalawang kumag, inutusan niya si Maki na makipag-sparring sa mga baguhan para masubukan ang kanilang kakayahan bago ang Rookie Fire Games. Kahit na second generation lamang si Maki pagdating sa pyrokinetic, lamang pa din siya kila Shinra at Arthur pagdating sa hand-to-hand combat, kaya naman madali niyang naisuhan si Shinra at tinulak niya ito pababa sa bubong. Samantala nang ipakita na ni Arthur ang kanyang espada na tinawag niyang Excalibur, humanga sila Sister Iris sa plasma blade nito, ngunit kahit gaano pa kalakas ang sandata ni Arthur ay madali lang din siyang napatumba ni Maki. Tinawag ni Arthur si Maki na mukhang gorilla, kaya naman nainis si Maki at ang mga apoy sa espada at paa ng dalawang baguhan, ay kinontrol ni Maki at ginawa niyang kanyang mga alagang San Telmo. Napagtanto nila Shinra at Arthur na wala silang panama kay Maki kahit na anong gawin nila, kaya naman sumama na lamang sila kay Captain Obi upang kumain ng ramen. Kinahapunan, napag-usapan ng grupo ang tungkol sa mga sandata na ginagamit nila sa operasyon, muli silang nakatanggap ng alarma, senyales ng panibago na namang paglitaw ng Infernal sa lungsod. Habang nasa biyahe ibinigay ni Obi kay Shinra ang Type 7 Axe, inutos niyang gagamitin lamang ito ni Shinra kung kinakailangan at sikapin niyang itago ito sa paningin ng publiko. Nang makarating sila sa lugar ng insidente, nalaman nila sa batang biktima na ang ama niya ay naging Infernals. Sinabi nito na marahil dahil ito sa pagkamatay ng kanyang ina 2 taon na ang nakakalipas. Bago sila magsimula, pinagsabihan ni Captain Obi sila Shinra at Arthur na itago ang kanilang mga sandata sa mga tao. Ipinaliwanag niya na ang mga Infernals ay dating mga tao, ayaw niyang magmukhang marahas ang proseso ng pagpapahinga sa biktima dahil masakit ito sa paningin at damdamin ng naiwang mahal sa buhay. Samantala isang misteryosong lalaki ang umaaligid, tila isang imaheng apoy ang ginawa nito sa labas ng bahay na tila kumukutya sa ating mga bida, kaya naman agad silang nagtungo sa loob at nadatnan nila ang Infernals na mapayapa lamang na nakaupo sa mesa. Hindi makapaniwala si Captain Obi sa kanilang nasasaksihan, kaya naman nagboluntaryo na si Arthur na wakasan ang paghihirap ng biktima. Nagsigawa si Sister Iris ng panalangin para sa kaluluwa nito, at mabilis nang tinapos ni Arthur ang Infernals, ngunit matapos ang ilang sandali ay biglang sumabog ang buong bahay. Napagtanto ni Captain Obi na may isang tao ang kilala niya na nagsanhi ng insidenteng ngayon. Wala namang nasaktan sa kanila sa nangyari, ngunit kita ang galit sa mga mata ni Obi at sumumpa siyang pagbabayaran ng salarin. Ibinalik niya ang larawan ng pamilya ng batang babae, sinabi niya na lumaban ang kaluluwa ng kanyang ama upang protektahan siya mula sa apoy. Kahit gaano pa nila subukang pag-aani ng loob ng batang babae, wala silang magagawa sa sakit na dulot ng insidente na habang buhay nang mag-iiwan ng marka sa puso't isipan ng biktima. Samantala sa isang madilim na laboratorio, isang misteryosong siyentipiko ang nagpapaliwanag tungkol sa kaso ng misteryosong pagliyab ng mga tao. Ayon sa kanya ang pangyayaring ito ay hamati sa mga kontinente at sumira sa maraming bansa. Alam ng siyentipikong ito na may diablo sa grupong pinamumunuan ni Captain Obi, gayunpaman alam din nila na si Obi ay na-demote sa posisyon, sa kadahilan ng palagi nitong inuuna ang pagliligtas ng buhay ng iba kaysa sa pagsunod sa utos. Sa pagsapit ng Rookie Fire Soldier Games, nakilala ni Shinra si Tamaki, isang third-generation pyrokinetic mula sa First Company. Ipinakilala din sa kanya ni Maki ang mga mascot ng Fire Defense Agency. Gayunpaman bago magsimula ang programa, napansin ni Shinra ang isang lalaking tila pamilyar sa kanya. Nakilala niya ito bilang miyembro ng First Company, ang sundalong tumulong sa kanya noon kaya't agad niya itong nilapitan upang magpakilala, subalit wala itong oras para makipagkwentuhan. Muli niya itong sinundan, ngunit sinabi nito na hindi niya maalala ang sunog na tinutukoy ni Shinra, at sinabihan siya nito na maghanda na lamang dahil malapit na magsimula ang laro. Samantala ang pangyayarihan ng kompetisyon ay sa malaking gusaling ito, layunin nilang lusubin ito at iligtas ang mga sibilyan mula sa kunwaring nagaganap na sunog.
Nang magsimula na ang paligsahan, walang pag-aalinlangang lumipad si Shinra gamit ang kanyang kakayahan, madali lamang niyang naunahan ang ibang mga kalahok at narating na agad niya ang itaas ng palapag ng gusali. Hindi nagtagal ay nakatagpo niya si Joker, siya ang misteryosong lalaki mula sa pinangyarihan ng insidente nung nakaraan. Tinanong nito si Shinra kung nais ba niyang malaman ang tungkol sa sunog 12 taon na ang nakakalipas. Walang ideya si Shinra kung bakit ito alam ni Joker, gayunpaman iginiit ni Shinra na lumayo ito sa mga bihag, ngunit nais ni Joker na subukan ang kanyang kakayahan kaya't nagbanta itong papatayin niya ang mga ito. Sinubukang pigilan ni Shinra si Joker, pero patuloy lamang itong umiiwas sa kanyang mga atake, at gamit ang pulbera nito ay lumikha ito ng pagsabog na sumubok sa depensa ni Shinra. Tila isang laro lamang kay Joker ang nagaganap nilang laban, nagawa niyang mabugbog si Shinra at nagbanta na papatayin niya ito, subalit ang ngiti ni Shinra sa kabila ng sitwasyon ngayon ay hinangaan ni Joker. Bilang gantimpala ibinunyag ni Joker na buhay pa ang nakababatang kapatid ni Shinra, ngunit sa halip na matuwa ay lalo lamang itong nagdulot ng galit kay Shinra. Sinabi ni Joker na naniniwala siyang may isang taong may mataas na posisyon sa Fire Force ang may kinalaman sa pagkamatay ng ina ni Shinra. Pagkatapos ay sinubukan niyang hikayatin si Shinra na sumama sa kanya at talikuran ng pagiging bayani. Kahit na ano pa man ang alam ni Joker ay tinanggihan ni Shinra ito, at umatake siya ng sunod-sunod na flying kick, at namangha si Joker sa tunay na lakas ng apoy ng demonyo. Samantala nagkasalubong sila Arthur at Tamaki, at habang binabagtas nila ang pasilyo nakaramdam sila ng ilang pagyanig at bigla silang inatake ni Joker sa kalayuan. Agad na binalaan ni Shinra ang dalawa sa totoong sitwasyon, subalit si Arthur ay inakala pa din isa itong parte ng kompetisyon kaya't sinubukan niyang makipaglaban kay Joker at nakisali din naman si Tamaki. Natauhan lamang ang dalawa nang masaksihan nila ang pagsabog na ginawa ni Joker, at upang patunayan ang pagiging bayani ni Shinra ay nag-iwan si Joker ng mga abo sa buong silid, at ngayon ay kailangan niyang sagipin ang lahat. Agad na kinuha ni Shinra ang dalawang sugatang sundalo, at inutos niya sa dalawa na lumikha ng butas sa itaas, at upang sila ay makalabas ay humawak sila Arthur at Tamaki kay Shinra, at saka sila bumulusok palabas ng gusali bago ang pagsabog. Sinagip naman ni Captain Burns si Tamaki mula sa pagkahulog, habang si Arthur naman ay pinilit sagipin nila Captain Obi kahit kumot lamang ang pangsalo. Matapos ang nangyari ay nagpasalamat si Captain Burns kay Shinra sa pagsagip nito kay Tamaki, habang si Captain Obi naman ay pinuri ang kabayanihan ng ating bida. Maya-maya na tanong ni Shinra kay Captain Obi na kung ang Fire Force ba ay totoong lumalaban para sa kaligtasan ng mga tao. Ipinaliwanag ni Captain Obi na ang bawat regiment ng Fire Force ay kadalasang independent. Totoong nagsasagip ng mga tao ang Fire Force, subalit bawat Company 1 hanggang 7 ay may sinusuportahan na iba't ibang grupo, katulad ng Holy Soul Temple at Fire Defense Agency at Hejima Company, at ang mga nasabing organisasyon ay nakakaapekto sa impluwensya ng bawat regiment sa Fire Force. Inamin ni Captain Obi na hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga organisasyon na ito at maging ganon din ang buong sangay ng Fire Force, pero sila bilang Company 8 mas pinaninindigan niya ang pagsagip sa buhay ng mga tao kaysa sa pansariling prinsipyo ng kanilang ahensya. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.